Ito ay umaabot hanggang 1,000 pesos. Ito naman, 600 pesos. Ito rin, 600 pesos. At ito naman ay 5 to 10 pesos lamang. Ang 50 centavos na may portrait ng babae na may hawak na maso na nakapatong naman sa anvil at sa likuran nito ang background na mayon volcano. Magkakaparehas ng itsura sa harap pero meron namang pagkakaiba sa sukat, komposisyon at sa ibang parte nito. Kaya't atin ang pagkwentuhan ang standing woman holding hammer on anvil in right hand with a smoking volcano at the background. Magandang araw at magandang buhay mga kabarya. Pamilyar ka ba sa ganitong barya? Yung babae na may hawak na maso, tapos sa likuran nito ay may mayon volcano. Alam nyo ba, ang 50 centavos na ganitong portrait sa kasaysayan ng Pilipinas ay tumagal ng mahigit 60 years na ganito ang portrait na ating ginagamit, na inukit ng Filipino artist na si Melesio Figueroa. At ang babae na inyong nakikita ay imahe ng kanyang anak na babae. Marahil ang mga bagong henerasyon ay hindi pa nakakita na ganito ang portrait ng ating barya noon. Pero alam nyo ba na ito ay humigit 60 years na ating ginagamit. Simula panahon pa na tayo ay sinakop ng mga Amerikano. At ang una nyong nakikita, yan ang unang lumabas na ganyan ang portrait. Simula 1903 hanggang 1906, pangalawa sa pinakamalaking 50 centavos na lumabas na ganito ang portrait na merong 30mm diameter. At alam nyo ba na ito ang pinakamahal sa lahat ng ipapakita ko sa inyo? Hindi dahil ito ay luma na from 1903 to 1906, kung hindi dahil sa komposisyon nito. Dahil ito ay gawa sa 90% silver. At dahil nga precious ang kanyang materials, alam nyo ba ang melt value nito o value kapag tinunaw mo? Sa ngayon, meron itong 852 pesos at tuloy-tuloy ang pagtaas niyan sa paglipas ng panahon. Kaya nga ganito rin ang bentahan nito at mataas pa kung maganda ang itsura o kung hindi palaspag ang barya. Kung ang harap ay nire-represent ang Pilipinas, ang likuran naman nito ay nire-represent naman ang United States of America. Dahil dito, nakaukit ang madalas na makikita sa kanilang mga barya, ang agila na nakabuka ang mga pakpak. Ang susunod naman na lumabas na 50 centavos ay ganun na ganun din ang makikita sa mga itsura nito. Sa harap ay ang babae na may hawak na maso at sa likod naman ang agila na nakabukang pakpak. Ang pagkakaiba lamang nito ay ang laki. Ito ay lumiit ang sukat dahil during that time ay tumataas ang value ng silver. Kaya nga ang 1907 hanggang 1921, ito na ang laki ng barya na 50 centavos na meron lamang 27.5mm diameter na dati. Ito ay 30mm at hindi lang yan, binawasan din nila ang komposisyon ng silver. Sa dating 90% ay ginawa na lamang 75% silver. Kaya nga ang value nito kapag tinunaw mo ay mas mababa na meron lamang 527 pesos sa ngayon. At ang sumunod naman dyan, after 1921, ay 1944 na. Ito ay pagkatapos na ng World War II. Kaya nga, ang barya nito ay tinatawag na mga Commonwealth coins. Ito ay 2 taon lamang ginawa from 1944 to 1945. Ito ay may parehong sukat na 27.5mm diameter kumpara sa huling lumabas na 50 centavos. At ang komposisyon nito ay parehas lamang na may 75% silver. Alam nyo ba ang pagkakaiba nito? Kapag tiningnan nyo sa likod, na kung dati ang nasa gitna ay ang agila na nakabuka ang pakpak, ngayon naman, ang agila ay lumiit na nakapatong sa official coat of arms of the Commonwealth of the Philippine Seal. Magkapareho ng itsura sa harap ang laki nito at komposisyon, pero sa likod naman ay magkaiba ang itsura. Pero dahil nga magkaparehas ng komposisyon at diameter, ang melt value nito ay parehas din kanina na 527 pesos. At halos hindi rin naman nagkakaiba sa bentahan nito sa ngayon. Ang huli naman na lumabas na ganito ang portrait na may pinakamalaking sukat sa lahat ng 50 centavos na ganito. Ito naman ay may taong 1958 at 1964. Sa harap ay parehas na parehas. Ang pagkakaiba lamang, ang mababa
mababasa sa parting baba. Dati nakasulat ay Pilipinas. Ngayon ay ang taon na kung kailan ito ginawa. Ito ay merong 30.3 mm diameter na halos kasing laki ng unang lumabas na 50 centavos na ganito ang portrait na meron lamang 30 mm diameter na halos hindi naman kita ang diferensya sa kanyang laki. Pero ang composition nito na kung dati ay mga gawa sa silver, ngayon naman ito ay gawa lamang sa copper, nickel, zinc, gawa sa tanso na 70% copper. At kapag tiningnan mo naman sa likod na kung dati ay mga imahe ng United States of America, ngayon naman ay solid na barya na talaga ng Pilipinas dahil ang mababasa dito ay Central Bank of the Philippines at ang coat of arms of the Philippines. At dahil nga ito ay gawa lamang sa copper, nickel, zinc, ang value nito ay sobrang baba lamang. Kaya nga mga kolektor ay binibili lamang ito sa murang halaga from 5 pesos to 10 pesos. At sa lahat na ginawang 50 centavos, ito ang pinakamarami na kung isusuma total mo, ang mintage nito ay 30 million pieces. At yan ang pinagbabasihan ng mga kolektor kapag marami ang nakikita at maraming lumabas, ito ay meron lamang mababang value. At bukod pa ron, ang mga 50 centavos na mga unang lumabas ay gawa sa silver, samantalang ito ay gawa lamang sa tanso. Ikaw kabarya, anong meron ka sa apat na 50 centavos na ating pinagkwentuhan? Paki-comment na lang at baka ang hawak mo ay yung magandang klase na 50 centavos dahil may mga taon na hinahanap ang mga kolektor na tinatawag na scarce date from 1903 to 1921. May mga taon dyan na rare na 50 centavos na ang portrait ay babae na may hawak na maso na nasa anvil na may background ng Mayon Volcano. At dyan ko natatapusin ang aking kwento. Maraming salamat mga kabarya.